magbalik na sa Panginoon. So, ibig sabihin ang mga bakla at saka ang mga tumboy nilayasan ang Panginoon. Parang ganun, di ba? Yun ang viral ngayon sa social media. Yung about sa pahayag ng isang preacher na galit na galit. So, babae yun. Galit na galit siya. Bata pa, no? Bata pa. So, ang kanyang ipinaglalaban, dapat daw yung mga bakla at saka ang mga tumboy magbalik loob na sa Panginoon dahil ginawang lalaki at ginawang babae, hindi po bakla at saka tumboy. Wag na daw hintayin ng mga bakla at saka ng mga tumboy na darating yung Panginoon para parusahan. Ako, parang hindi naman ganun, no? Tinatakot ninyo yung mga tao ba? Kung ang makasalanan nga sa kaliwa ng ipinako si Jesus, yung makasalanan nga, sinabi niyang isama siya sa paraiso. Anong sabi ng Panginoon? Babalik ako, di ba? At isama kita sa paraiso, tapos gagawa-gawa kayo ng mga preaching ninyo na mga ganon. Di ba? So, ano ang kasalanan ng bakla at saka ang tumboy? So, ibig sabihin pala, pag bakla at saka tumboy, ng makasalanan na. Bakla at saka tumboy, wala ng Panginoon sa buhay nila. So parang mas, 'di ba? Kasi kahit na gaano tayo ka pananampalataya sa Panginoon, susubukin at susubukin talaga yung likas natin na pagiging tao. At yung pagiging tao na yon, kaakibat yon ang free will kung gagawa tayo ng kabutihan o gagawa tayo ng kasamaan. Maaring para sa atin, ang desisyon ng pagiging tumboy, tama, sa mata ng mga naniniwala sa Panginoon, mali. So ang makapagsabi lang yan ay ang Panginoon. Kaya ako ay nilimitahan ko yung pagbabanggit ng Panginoon kasi yung magiging feeling righteous ka na alam mo naman, 'di ba? Nobody is perfect, pero yung pagdating sa pagkatao, ako Diyos ko, kapag naghayag ka lang ng salita ng Diyos, dapat 'wag mong hamakin yung kapwa mo, 'di ba? Kahit na ano pa man 'yan, kasi at the end of the day, mamamatay tayo lahat na hindi alam kung sa impyerno o sa langit tayo pupunta, no? Kaya lang yung sinasabi ng preacher na ang mga bakla at saka ang mga tumboy magsibalik na sa Panginoon, hindi naman nila iniwan yung Panginoon. Actually, ang daming ang tumboy, ang daming ang bakla na iniidolo sa lipunan ngayon pagkatapos nagiging productive pa ng society. Yung mga yung nagki-criticize sa mga bakla at saka mga tumboy, yan pa yung mga walang nagawa sa bayan, 'di ba? So, yun, hindi gusto ng Diyos yun. Ang Diyos ay dumating para sa mga makasalanan, basta magsisi. Ang pagsisisi yun, kahit sabihin pa, hindi naman tao ang makapagsasabi kung nagsabi siya ng pagsisisi niya, kundi ang Diyos man din. So, in-upload ko yun kasi may nagpasa. Actually, hindi ako nagre-ridicule. Kahit na ano man yan, kahit na burikat man yan, o whatsoever man yan. Kaya lang, syempre sa Facebook, ang daming mga ganon na mga activity. Kaya nung napanood ko, Diyos ko, kahit siguro halimbawa mataas ang paniniwala ko sa Panginoon, hindi ko kaya gawin yun na parang nagagalit ka sa kapwa mo dahil tumboy, dahil bakla, o pinapaliwanagan mo siya na ganon, na magbalik loob. Hindi ganun. Yun ang hindi kasi naiintindihan ba? Ang lakas natin magsabi na magbalik loob sa Panginoon, pero yung ginagawa natin, pamamagitan ng paano ipagbalik sa Panginoon, iba. Yung babae, hinusgahan niya na yung tao, di ba? Hinusgahan niya na yung mga bakla, hinusgahan niya na yung mga tumboy. Di ba? Hinusgahan na yung bakla, hinusgahan na yung tumboy, magbabalik loob daw sa Panginoon. Kasi darating ang Panginoon, baka darating daw ang Panginoon at parusahan. Kaya yun ang mga ano sa social media. Kaya minsan naiinis na ako sa social media talaga, sa Facebook. Parang parang wala na. Gusto nating itama ang mali ng kapwa natin, pero sa maling pamamaraan na akala natin tama, no? So, anong pakialam ninyo kung bakla yan, kung babae yan, or tumboy yan? Ang importante, kung may kasalanan siya, hingian niya ng patawad, di ba? So, good afternoon, Josephine Sarador. Okay? Josephine Sarador Capisenio.
So yun ang isa sa mga ano ngayon. Maayong hapon, Mela Zakal. Si Mela Zakal is from Pampanga. Yan. Mahirap magpaka-righteous, no? Hindi natin alam, patay tayo kinabukasan kung sa langit ba tayo, sa impyerno or sa purgatory. Sa mga nag-aano ng Biblia sa mga tindahan or sa mga nag-aano sa Biblia sa mga palengke, no? Alam ko maraming mga religious na mga nanonood dito. Ang pangkumbinsi para maniwala ang tao sa Panginoon ay hindi po sa pilitan, no? Hindi po sa pilitan kasi nung si Kristo ang nung si Hesukristo ang nagpalaganap ng mga salita ng kaligtasan, eh, hindi niya naman pinilit yung mga tao na maniwala sa kanya. Dapat yun ang magiging role model, ng mga tao na mga naglalako, tapos yung mga nagbabalita ng balita ng kaligtasan. Wala pong pilitan yun. Hindi po yun sinasaksak sa isip at puso ng tao ang Panginoon. Hayaan nyo ang tao hayaan nyo ang tao na mahanap niya ang Panginoon sa buhay niya. Hindi porket bakla, hindi porket tumboy, wala ng Panginoon, magbabalik loob na. Very offending kasi. Kasi pag ganun ang mangyayari, baka mamaya darating yung araw, yung mga pastor na mga naglalako sa pinatay na lang ng kapwa niya Pilipino. Kasi ipipilit nila yung paniniwala na nakakasakit na, di ba? Hindi ganoon. Huwag kayong magalit kung ganoon ang pagkatao na pinili nila kasi at the end of the day, sila man din ang haharap sa Panginoon. Yung iba kasi ang tingin nila sa sarili nila, Diyos na. Pag nakakita ng mali ng kapwa nila, ang tingin nila hindi sila nagkamali. Parang ganoon ba? No? Pinili po ng tao yan, kung magiging bakla man yan siya o magiging tomboy man, pinili ng tao yun. Kaya wala kayong karapatan na husgahan ang kapwa ninyo. O di ba? Paano kung pinatay kayo diyan? Di ba? Sa panghahamak ninyo ng kapwa ninyo, pumasok yung hangin sa ulo niya at pinagbabato kayo diyan at pinagbabaril kayo diyan ng mga nagsasalita, no? Di ba? Huwag niyong pagalitan ng tao kung halimbawa ganun. Ipakilala nyo lang ang Diyos. Ngayon, kung ang tao, kahit hindi mo pinipilit, nagkaroon ng tinatawag na acceptance, inaccept niya yung Panginoon sa buhay niya, that is an achievement, no? Sa iyong spiritualidad. So, ibig sabihin, magaling ka na evangelizer. 'Di ba? Magaling ka mag-evangelize. Kasi ang mga ginagawa ng katulad ng babae naging post ko sa video, ang tawag po doon is evangelization. No, yung mga nagsasalita-salita ng salita ng Panginoon gamit ang Biblia sa palengke, sa may bus, no, sa may terminal, o kung sa mga kanto, ang tawag doon is nag-i-evangelize. Pero kung nag-i-evangelize ka naman na pinapaliwanag mo yung mga dapat magandang gawin ng tao, hindi magkasala, para kalugdan siya ng Panginoon, pero minumura mo naman yung kanyang pagkatao, 'di ba? Kasalanan ba nila 'yan kung piliin nila yung ganyang klaseng sexualidad? Hindi naman sinabi ng Diyos direkta na kung bakla ka o tumboy ka, babalik ako para parusahan ka. Pero yung sinabi kasi ng batang babae, talagang bumalik, wag daw hintayin ng mga bakla at saka ng mga tumboy na bumalik ang Panginoon para parusahan. Hindi po ganun ang tinuro ng Panginoon kung paano magbantala ng magandang balita. Tama? Sa pagkakaintindi ko lang, hindi po ganoon ang style. Hindi po ganoon ang pamamaraan na ipakilala nyo ang Diyos sa buhay ng mga tao. Hayaan nyo yung tao na makilala na yung Diyos. 'Di ba? Yung iba nga, yung turo nga ng iba, yung Diyos ay nasa langit. Wala namang Diyos sa langit, 'di ba? Ang Diyos ay nasa puso. Kahit makasalanan ka pa, may Diyos pa rin yung puso mo. Hindi ibig sabihin po na makasalanan ka, walang Panginoon sa buhay mo. Hindi ganun. Hanggat humihinga ka, ang Panginoon ay nandyan. Kaya lang syempre, hindi po sinasaway ng Panginoon yan na magkasala ka o hindi ka magkasala dahil po, binigyan po tayo ng free will kung ano po yung ating gagawin. Maaaring magkasala tayo sa kapwa, magkakaroon tayo ng venial sin, ng mortal sin, okay, no? Na kung saan ay maaring hindi ka patawaran sa mata ng Diyos, hindi ka patawaran sa mata ng tao, o nasa atin na yun.
Pero yung ipakilala nyo yung Diyos sa mga tao tapos nagsisigaw-sigaw kayo, nagagalit kayo. Paano kung may LGBT community Q na ano na what you call this, nagalit doon at saka pinagbabaril kayo diyan. O, di ba? For example, ako, mairita talaga ako, sobra-sobra. For example, sobra-sobra na talaga. Imagine, mapapadaan ako, punta ako sa palengke. For example, di ba? Mayroong halimbawa, may tumboy diyan, may bakla diyan, pumunta ng palengke, tapos nagkataon na nagsisigaw-sigaw ka, na high blood siya, tapos pinalo ka ng 2x2 sa ulo, di namatay ka, natigok ka. Kasi, ang pagpakilala mo sa Panginoon ay may kasamang pananakot sa tao. Kumbaga may kasamang panghamak sa kanyang pagkatao. Ang daming mga LGBT community, no, sa totoo lang talaga na pinagpala ang kanilang buhay. Nagiging asset sila ng society. Okay, maliban lang sa mga katumbuyan at saka mga kabaklaan na talagang iba yung kanilang activities, pero maraming magiging successful, maraming mga LGBT community Q na nagiging huwaran din ang kanilang buhay, nagiging example din ng kanilang buhay, 'di ba? Ang kanilang buhay. No, medyo offended kasi yung sinasabi. Pero baka mamaya may maka-encounter kayo na gano'n, no? May na-encounter kayo na gano'n. Okay, kasi ginpost ko yun eh. Actually, viral yun sa Facebook, no? Yung babae, bata pa, may megaphone pa siya, may dala pa siya na megaphone. Yung talagang grabe talaga ang panlalait niya sa mga bakla at saka mga tumboy. Kaya dapat ang mga bakla daw at saka ang mga tumboy ay magsipagbalik loob na sa Panginoon dahil ang ginawa lang daw ng tao ay ng Diyos ay lalaki at saka babae. Bakit mayroong bakla at mayroon pong mga tinatawag na tumboy. Kung nagpa-opera man yan sila o ano man yan sila, actually hindi sinabi ng Panginoon na kapag palitan mo ang sex mo ay galit na ako sa iyo. 'Di ba? Kahit halimbawa, wala kang mababasa sa Biblia. Oo, sa totoo lang, ewan ko ang mga tao kasi grabe underestimate or manghamak. Wala po sa bokabularyo ng Panginoon na yung bakla or yung tomboy ay hindi niya kinalulugdan or hindi na po niya bibigyan ng magandang pakitungo or whatsoever. 'Di ba? Kahit pare, kahit pastor, kahit na sino, walang makapagdirektang makapagsasabi na turo ng Panginoon na kapag ang lalaki ay piliin niya na magiging babae or ang babae ay gusto magiging lalaki. Hindi po sinabi ng Panginoon yun na mapunta ka sa kadagat-dagatang amoy o sa kadagat-dagatang apoy. Wala yun. Kahit sino pa yung ang tao kasi nag-i-interpret ng salita ng Diyos at ano ang gusto nangyari ng Panginoon. Lahat tayo walang nakakaalam sa kung ano ang gusto mangyari. Ano ang mangyari sa atin after death. 'Di ba? Wala. No? Sa totoo lang, tingnan mo yung makasalanan. Actually, ang Panginoon pumunta sa makasalanan, 'di ba? Bumalik siya para lang to redeem the sin. Dapat yun ang i-ano ninyo. It sounds offended. Paano ngayon kung halimbawa anuhin ka ng LGBT community Q? Kuyugin ka. Edi magdebate kayo. Tapos hindi alam kung sino yung tama kasi bawat isa may reason. No? Yung mga naga-Bible sa palengke, sa kanto, no, sana hindi ganoon ang inyong process. Offended kasi kung halimbawa na ano ninyo, pangit kasi pagkatao ng tao yung hinuhusgahan ninyo para lang na magiging mukhang malinis kayo sa mata ng Diyos. Hindi ganoon. No? Actually, ang Panginoon nga, hindi nga sila pinaparusahan. Bagkus sinahayaan ng Panginoon because that is a product of human free will. 'Di ba? Free will 'yon. Isa sa gift of the Holy Spirit 'yon na binigay para lamang po na kasi kung every time na lang sasawayin tayo ng Panginoon, pwede naman tayong patayin ng Panginoon, pwede naman tayong kunin kaagad ng Panginoon ang buhay natin Bakit pa bakit pa? Kasi ang kasalanan natin, magagawa natin, mapapatawad niya, siya lang po ang nakakapagpatawad.
'Di ba? O ngayon, halimbawa, nagpa-sex transplant yung lalaki, gusto niya magiging babae. So ano ang rights natin para husgahan siya at sabihin na walang pong Panginoon sa buhay niya? So kung naghalimbawa, nagpa-sex transplant pala yung lalaki at gustong magiging babae, wala nang Panginoon sa buhay niya? 'Di ba? Oh. So, ang babae, kung pinilit niyang magiging tomboy, halimbawa, na in love siya sa kapwa niya babae, love man yun ang kanilang process. Oh, so sino tayo? The wages of sin is death. Right? Kaya nga, tingnan mo, nagkasala tayo, nobody is perfect, pero bakit buhay pa tayo? Oh, pero kasi hindi tinuturo na yung kamatayan ay hindi lamang po physical, kundi spiritual din. Oh, bakit sinasabi sa Bible na the wages of sin is death? O sino ba sa mundo ang walang kasalanan? 'Di ba? Kung kasalanan ang pagiging tumboy at ang pagiging bakla, lahat ng tumboy at bakla namatay na sa buong mundo. At straight na mga lalaki at totoong babae na lang ang naiwan. 'Di ba? O, kung susundan ninyo yung na the wages of sin is death. Pag ikaw ay makasalanan, kasi sabi ng ibang pagiging bakla at pagiging tumboy ay malaking kasalanan, di ba dapat wala na po? Wala na pong mga bakla at tumboy, pinatay na sila lahat, namatay na sila lahat. Kasi makasalanan man kaya ang pagiging bakla, makasalanan man kaya ang pagiging tumboy, ayon sa mga nagmamalinis. Oh. So, sabi ni Tony Manrocky Arellano, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, Emilio Aguinaldo na imbag nga malemos, Sir Glenn. Hello po. Totoo po yan. Oh, pero ang Diyos nagbibigay ng tinatawag na chance. At saka, hindi natin alam kung kailan binigay ng Diyos ang tsansa na makapagsisi ang tao. Pero yung nagdadala kayo ng Biblia, di ba? May mga kababayan tayo nagdadala ng Biblia. Pagkatapos, ang lakas ng loob sabihin na ang mga bakla at saka ang mga tumboy ay pag dumating ang Panginoon, paparusahan niya. Hindi ganun. Anak kaya yan na, anak na din kaya yan. Tingnan mo nga sa prodigal son, sa story, 'di ba? Ano ang nangyari? Ano ang nangyari sa prodigal son? Oh. Buenos dias, Sir Glenn. Hello, buenos dias, Yam Eric Orenius. Hello, Diana Esperanza. Shout out po sa inyo. 'Di ba? So anong nangyari sa prodigal son? Kinuha niya lahat ng mana niya, ginasto niya, anong nangyari? Pinatawad siya. Oh, tingnan mo si Maria Magdalena, nagiging prostitute, 'di ba? Naging prostitute. Nagbebenta ng kanyang laman, nagpapaligaya ng mga kalalakihan. Pero nung hinusgahan siya ng mga eskriba, ano ang sabi ni Jesus Christ? Anong sabi niya? Wait lang. Anong sabi niya? Okay, sino yung walang kasalanan? Siya ang unang magbato. Oh. Kaya yung mga nagadala ng Biblia sa palengke, sa mga sasakyan, sa mga bus, wag nyong iwan ko kung saan po nang galing yung konsepto na kailangan mong ipilit ang Panginoon sa buhay ng tao. No? 'Di ba? Ipilit ang kasi offended yun eh. Imagine, grabe, darating ang Panginoon para parusahan ang mga bakla at saka ang mga tumboy. Wow naman. Tapos naiinis pa talaga yung babae. Na pa talaga yung, hindi ko alam, nag-megaphone pa siya. Oh. 'Di ba? So, marinig ninyo, mayroon siyang ganito, oh. Tingnan nyo guys, oh. Oh. Wait lang ha. Oh, galit na galit talaga siya, oh. Tingnan nyo guys ha, iparinig ko sa inyo. Parinig ko sa inyo guys. Oh. Sabi niya, mga tumboy, mga bayo, tama na, balik na daw mo sa Ginoo. So anong ginawa ng mga bakla at saka mga tumboy? Nilayasan nila ang Ginoo? Panginoon, di na makakumplano sa inyo ha! Mabayog lalaki ka! Mabayog lalaki ka! Kaya katampo yung bayot! Hallelujah! Dahil Panginoon, karon ko din mo, ani ako di ba? Muani ako si Matupan! Aron sinutan ka! Panginoon, sa imong sala!
So yun ang ni Ate. Hello Eva Santos, good afternoon. Grabe no. Tapos ang mga tao na mga nanonood sa kanya guys, parang pinagtatawanan siya. Mabuti ipalaganap mo yung faith, healing, repentance, and forgiveness. Pero wag mong hamakin yung kapwa mo. Kung baga ipaalala mo lang sa kanya. Kasi at the end of the day, baka siya pa yung maligtas, ikaw ang maiwan. Kasi nga, nanghusga ka na sa kanya. Kaya lang ang mga tao kasi wala mang pakialam. Kasi nga, halimbawa, mamatay tayo, di ba natin alam kung maligtas tayo o hindi, di ba? Pero kung may paniniwala ka, kahit makasalanan ka pa, no? At least, alam mo na may Panginoon sa buhay mo. Pero yung katulad nito, na pinaano ninyo yung faith, yung healing, yung repentance, saka sa forgiveness, sasabihin talaga ninyo na kailangan bumalik na sa Panginoon ang mga bakla at saka mga tumboy dahil ginawang babae at saka ginawang lalaki. Oh. Diba? So yun yung viral yun. Naano ko lang to sa inyo guys kasi nga alam niyo naman sa social media, alam mo, ang dami mga iniidolo na mga member ng LGBT community Q. Actually nga, meron na ngang batas na igalang mo ang mga bakla at saka ang mga tumboy because of gender equality. No? Meron na tayong gender and development. Meron na tayong tinatawag na God. Okay? Yung GAD. So, pero kung ganitong klase mga preacher, imbis na ang mga tao papasok sa kanila, yung sa puso nila, yung mensahe mo ng pagpapaliwanag, ay wala na. Kasi nga, hinusgahan mo na yung kapwa mo. Sinabi mo na magpaparusa talaga yung Panginoon. So, mabalik ang Panginoon para parusahan. At saka, ang pagsisisi ng kanilang kasalanan ay ng pagiging bakla nila at pagiging bayot o pagiging tomboy nila, hindi po ikaw ang magdidikta. No? Hindi po ikaw ang magdidikta. Bata pa itong itong preacher na to. No? Kaya, lesson sa mga preacher, sa mga nag-aano ng mga mabuting salita ng Diyos, ibalita nyo lang ang balita ng kaligtasan. Huwag na ninyong, kumbaga, iano yung pagkatao ng kapwa ninyo. Kasi, imbis na paniwalaan kayo dyan, tawanan na lang kayo. Kaya nga minsan, may mga nagdadala ng Bible, may nagdadala ng mga pamphlets, ng mga religious. Minsan, hindi sila tinatanggap sa mga bahay. Actually, biblical man talaga yan. Biblical yan na merong mga apostles noon na hindi tinatanggap. Depende po kasi sa kung paano kayo mag-approach. Di ba? So, kung gusto niyo magpapaliwanag ng salita ng Diyos gamit ang Biblia na dala-dala ninyo at ipaliwanag sa tao na ganitong mga activity ay makasalanan, daanin sa tama. Pero yung sa gitna ng daan, tapos sabihin ninyo na ang mga bakla at saka ang mga tumboy ay kailangan magsibalik na sa Panginoon dahil kung hindi, Panginoon ang pupunta at paparusahan. Hindi po ganun, uy. Diba? Kahit pa sabihin natin the wages of sin is death. Okay? At tandaan po natin, mamatay yung espiritu natin, okay, sige, but nobody knows. Nobody knows if our spirit is already dead. Ang alam na lang ng tao, mamamatay tayo kapag hindi na tayo nakahinga. So, ibig sabihin, yun ang paghihiwalay sa atin, sa katawan natin ng ating spirit or ng ating kaluluwa. Yung kaluluwa natin, 'di ba, yung soul natin, iba din kasi yung spirit. Ang soul natin, pag namatay tayo, hihiwalay sa katawan natin. Okay? Ang soul natin, ang buhay ng ating soul, ng kaluluwa ay ang espiritu. So, ganon. Diba? So, kung ikaw makarinig nito, halimbawa, bakla ka, tumboy ka, naku, Diyos ko, baka masakal mo itong babae. No? Kasi sa emotion ng tao. Kapag binaril ka pa. Diba? Ano na lang kaya ang mangyari doon? Diba? Kasi ang tapang niya magsalita No? Matapang siya magsalita na babalik ang Panginoon. Kailangan, kasi babae lang at saka lalaki. Kumbaga kung ako ang mag-intindi, no? In our society, I don't know bakit may mga group of people who go against sa tinatawag na homosexuality. Na if they are really reading the Bible, homosexuality, it's really happened
sa panahon pa ni Abraham. Di ba? May mga gesture ngayon, may mga gesture nga, o pareho sina, halimbawa, sa Arab country. Ano yung greetings ng Arab country? Nagbibiso-biso ang lalaki at saka kapwa lalaki niya. Di ba? Sa mga nagtatrabaho sa Saudi, sa mga nagtatrabaho sa Kuwait, sa mga nagtatrabaho sa Arab country, sa Qatar, or anuman, sa Emirates. Tingnan ninyo ang greetings ng lalaki at saka lalaki. Anong ginagawa nila? Naghahalikan ang ano ng ilong nila. Oh. 'Di ba? So, para sa akin, kung mali ang homosexuality o mali ang pagiging bakla, mali ang pagiging tomboy, papaano mo ipaliwanag sa mga tao na maintindihan nila na hindi po ninyo gamitin ang Panginoon? Kasi tinatakot ninyo yung mga tao na kapag bakla at saka tomboy, hindi kinalulugdan ng Panginoon. Di ba? Oh. Paano kung may pamilya kang tomboy, may pamilya kang bakla, di ginira ka nila. Lalong na kung hindi ka naman pinapakialaman. Di ba? So yung iba kasi na overhawak ng Biblia. Sabi ko nga, little knowledge is dangerous. No? Gusto nating i-correct na maging matino ang isang tao, pero yung way natin ay hindi po ganon. Lalong-lalo na may mga placards na mga repent. So sila, hindi ba magagalit ang Panginoon sa kanila dahil linusgahan nila ang anak ng Panginoon? Ang Panginoon lang ang dapat humusga. We are just simply created by God through His image and likeness. Pero hindi po natin saklaw kung ano po ang desisyon ng Diyos. Kasi tayo nga hindi nga nakikita ng Panginoon. Nakakaramdam tayo. Sabi natin, kapag ikaw ay mabuti, para ka sa Panginoon. Remember, hindi lahat ng gumagawa ng kabutihan kinalulugdan ng Panginoon. 'Di ba? Yung mga principle behind that. Kaya si ate na bata pa siya, hindi po dapat ganoon, no? Actually, imbis na nakatulong sa mga LGBT community Q, ang sinasabi niya, hindi, maraming nagalit sa kanya. Maraming nag-oppose, no? Actually, maraming mga social media influencer na nag-comment din about dyan sa sinabi ng babae, no? Pagdating kasi sa paniniwala sa Panginoon, dapat hindi tayo supposed to be nakikinig sa kung ano ang sinasabi ng iba. Kung di nakikiramdam tayo. Yun dapat. No? Ewan ko lang sa ibang mga preacher. No, kung tahasan nilang sinasabi na ang mga bakla at saka ang mga tumboy ay paparusahan ng Panginoon. Ewan ko lang kung mayroon silang mga ganon, 'di ba? Gandang hapon, Linda Fiel. Okay. So yun lang, wala lang guys, kumbaga naaano lang ako sa ganitong topics kasi mahirap yung mahirap yung ang dami nating alam tungkol sa Diyos na at the end of the day, iba po ang pagpapaliwanag natin sa tao. Kaya nakakatakot nakakatakot minsan. May na-encounter pa nga ako na sa sasakyan, ipilit talaga sa akin, no, na si Jesus Christ, bakit hindi naman umalis si Jesus Christ sa buhay natin, di ba? Kumbaga, ang religion kasi may philosophical implication yan. No? Basta mga paniwala na sa Panginoon, bawat kanya-kanya tayong defend ng faith natin. All of us are defender of our faith. Mapa-Roman Catholics ka man, mapa-Evangelical ka man, mapa-Baptist, mapa-Protestant, Muslim, born again, 'di ba? Of course, each and every one of us has a responsibility to defend our faith and let people know the message of God. Okay, in order for us to, save sa ating mga kasalanan. Pero, yung way natin ng pag-correct sa mga makasalanan, Remember, ang daming mga tomboy na productive sa kanilang pamilya.
Maraming mga bakla, andyan sa gobyerno, andyan sa simbahan, na hindi naman balahura, kundi nagiging asset ng lipunan. No? So, anong kasalanan nila? Diba? Nakakatuwa kasi na, paano pala halimbawa, yung mga bakla pala na nagsispread ng good news of salvation. Hello Venus, ayan si Abraham Venus, pastor po 'yan. No? Ewan ko lang kung ano yung stand niya. No? Kung ano yung stand niya sa ganun, no? Na Diyos ko, nakakatakot pala kapag ganun ang sasabihin ng evangelizer. Venus, ano po yung stand mo diyan? Bakla man ko sir, malakat man ko sa langit. Di ba? Hindi man Abraham Venus ba? Sa totoo lang ba? Abraham, kasi may babae po na preacher. Halos galit na galit siya sa gitna ng daan, nakatingin sa kanya ang maraming tao. May placard na repent. At the same time, yung yung mga bakla daw at saka mga tumboy, magsisisi na daw ng kanilang mga kasalanan kasi magbalik na daw ng loob sa Panginoon kasi ang ginawa ng Panginoon ay babae at saka lalaki. Pagkatapos, kung halimbawa, ganito Venus, pag hindi daw po magbalik loob ang mga tumboy at ang mga bakla sa Panginoon, ang mangyayari is, baka pupunta daw ang Panginoon sa harapan ng mga bakla at saka mga tumboy at parusahan. So, ganun lang yung isipin. So, ibig sabihin, parang sabi ng babae na viral ngayon na nag-aano ng good news of salvation, siguro practicum nila sa kanilang simbahan, no? Yung, what you call this? Parang may makasalanan. Sabi ni pastor, sabi niya, di man sala ang pagiging bakla, ang sala kung magpaka-immoral ka. Di ba? Paano kasi generalize niya talaga? Di man nila giginusto na may attraction sila sa kapwa lalaki at kapwa babae. Remember Paul, may turn of the flesh siya nga ginahambal sa Bible na battle niya everyday. Kaya nga di ba sabi ko sa iyo, yan ang hindi naiintindihan, di ba Pastor Venus? Yan ang hindi naiintindihan ng iba na during that time, ang homosexuality ay nangyayari talaga sa Old at sa New Testament. Kaya mo, tingnan mo si Paul, baka hindi nga alam siguro ni si Saint Paul. 'Di ba santo sa mga Katolik 'yan. Si Saint Paul, may turn of the flesh siya nga ginahambal sa Bible, na battle niya everyday. And that that is homosexuality. 'Di ba? Santissima Trinidad, makuratan, halimbawa kung bakla ka tsaka tumboy, tapos lasing ka pa, tapos nagka-problema ka pa, sinermonan ka pa ng nanay mo, di pinatay mo na lang yung babae na yun na nagasalita, imbis na mawalan yung mo, mabuti kang tao, nawala na lang kasi naimpito ka. Yan ha. So, remember, si pastor na yan na nag-extreme mang amuna nga mga tao. Sobra talaga, kasi remember Venus, yan, ginlagay ko yan sa post ko. No? Kaya nag-comment ako na sabi ko, sobra naman ito. Kung tumboy ka pala, tsaka bakla ka pala, kailangan talaga magpakalalaki ka, magpakababae ka. Kailangan, paano kasi hindi nila yun, hindi nila yun kasalanan. Kung kasalanan yun, only God knows. Correct? Only God knows. Sabi ni Venus, di man nila ginusto na may attraction sila sa kapwa lalaki, kapwa babae. Remember Paul, may turn of the flesh siya nga ginakambal sa Bible na battle niya everyday. So ganon. Tapos yung iba kalakas ng loob na magsabi na kailangan talaga maghingi na ng patawad kasi babae lang, lalaki lang ang ginawa ng Diyos. Parang sigurado talaga na yung mga bakla at saka mga tumboy mapupunta sa impyerno. No? Ang mali doon kung ikaw ay immoral. Ganon. Kung immoral, yung immoral na yan is relative. Ano ang definition natin ng immorality? Dapat mamuhay ka ng may moralidad.
Kung immoral ka, so ano ang dapat anong klaseng actions na gagawin ng bakla at saka ng tomboy na masasabi natin na immoral? O halimbawa, yung bakla nagbebenta ng mga babae para pagkakitaan o nagiging bugaw, yun ay immoral. Correct? Tama? O halimbawa, yung bakla, ganon-ganon, o ng rape ng ganito, so that is immoral. O pero yung i-general, dapat ganun magpapaliwanag kay ma'am, no? Yung ano, very extreme na talaga, promise. Kinagulat ako, pwede ba yan? Ganyan ba? Halos kainin niya na ang megaphone. Hindi naman masama, Sir Glenn, ang LGBT, depende sa gawa. Correct. Oo. At saka, hindi naman nila kasalanan yun. At saka wala tayong karapatan na magsabihing makasalanan. At wala tayong siguro mag-isip tayo kasalanan, pero yung sabihin natin na parusahan sila ng Panginoon, Diyos ko Lord. Maraming magre-react na mga LGBT community Q dyan. Remember, bawal nga tawagin mong bawal nga anuhin mo sila, 'di ba? In name calling mo sila. Bawal 'yun. Kasi may batas. Oh. Diba? Yung sabi ko, grabe naman ito, may mga perfectionist talaga pala. Ang dali lang magsabi, uy, ano yan, ganito, ganyan yan. No? Parang sigurado talaga na pag kinorek nila yung kasalanan ng kapwa nila, sila na yung kalulugdan ng Diyos at bibigyan sila ng prize. No? So kung ang ginagawa mo ay immoral, yun, magagalit sa iyo ang Diyos. Diba? Pero kung bakla ka tsaka tumboy ka, hindi man kasalanan ang hindi man kasalanan, halimbawa, na in love siya sa kapwa niya lalaki, na in love siya sa kapwa niya babae. Jenga Arabar, have a great day. Who are we to judge? Kasi feeling yun, ang gusto ng Panginoon, magmahalan. Alangan naman na mag-away sila, o kung mag-away sila, yun ang ayaw ng Panginoon, yung mag-away. Diba? Excuse na ko lang. Kaya nga minsan nawawalan ako ng gana sa mga ganyang klase ba? Kasi Lord, parang sabihin na sana nga mamatay na tayo lahat para malaman natin kung sino yung maligtas sa atin. 'Di ba? Para malaman ng lahat, para at least Panginoon ang magdikta sa atin na ikaw hindi ka makaakyat sa langit. Para mapatunayan natin talaga. Kaya nga minsan nakakaano, pag ikaw halimbawa dumaan ka sa palengke, nagsakay ka sa yun ang ipipreach. At least mabuti yan. Pastor yan. Nagpray man si Paul sa 2 Corinthians na tanggalin yung think sa laman niya pero di natanggal. At tinik sa laman niya pero di natanggal. So maybe pag ang bakla at tumboy nabuhay ng marangal at naayon sa kalooban ng Diyos, may reward siya pagdating ng Judgment Day dahil na-overcome niya yung battle ng pagiging bakla o tumboy. That is good point. Very good. Kaya nga sabi ko kanina sa Bible, usapan ang homosexuality. Ngayon sinabi na ni Pastor Abraham, pero di bakla si Paul ha, ang turn nga si sakit to. Hindi natin alam kasi yung turn is yung bagang bumabagabag ong tinik sa kalooban mo, tinik sa katawan mo, either problema emotional, physical, mental, physiological. But we can quantify it, 'di ba? Pwede natin 'yun. So ibig sabihin, mag-pray ka, halimbawa, kasalanan 'yun, tanggalin at para hindi makaigawa ng kasalanan, kaya lang patuloy pa rin na nakagawa ng kasalanan hanggang sa na-overcome niya na kinalugdan siya ng Panginoon. Okay? So, may reward siya pagdating ng Judgment Day dahil na-overcome niya yung battle ng pagiging bakla o tomboy. Ngayon, kung halimbawa bakla siya o tomboy siya, pagkatapos namuhay siya na wala siyang minumolestya or wala siyang inaano dyan o bawat gawa niya ng kasalanan pinagsisisihan niya, yun, she or she will receive the what we call this graces sa judgment.
Sabi nito, magiging racist kasi si Jesus kung di niya isave ang bakla o tumboy. Kung may favoritism sa Jesus hate the sin but died for the sinners. Correct. Yun ang sinasabi ko na ang Panginoon, bumalik siya, nagpakamatay siya sa cross dahil po sa kasalanan ng tao. Remember, tayo na mga Kristiyano, naniniwala tayo na ang Panginoon ay binuwis niya ang kanyang sariling buhay, inalay niya ang buhay niya, upang maligtas tayo sa kasalanan. So, ibig sabihin, kasalanan ang nagiging dahilan kung bakit po nag-decide ang Panginoon na iano niya yung kanyang sarili. O, iligtas niya. Kaya hate the sin, not the sinners. Kung sa palagay ninyo na makasalanan yung ikondina nyo lang yung kasalanan na ginawa ng bakla at saka ng tomboy. Hindi yung kanilang pagkatao. Correct? So, hate the sin, not the sinners. At wag niyong ibala sabihin na, ay naku, Diyos ko. Imagine, hindi ba yan nakakatakot na kayo na mga bakla, na mga tumboy, tapos na, walang ginawang bakla, ang tumboy, ang tao, ang Panginoon, kundi lalaki at saka babae lang. Pag hindi kayo bumalik sa Panginoon, ang mangyayari sa inyo ay parusahan kayo ng Panginoon. Diyos ko. Hate, okay? Hate the sin but died for the sinners. So, namatay si Jesucristo para sa mga makasalanan. Para maligtas ang kanilang kaluluwa. Yun. Diba? Magulat na lang ako. Sabi ko, may ganun ba talaga na May ganun ba talaga na yun ang katauhan niya, Sir Glenn. Jesus loved the gays and lesbian. So gusto niya magbagong buhay din sila. Pero we must win them in a way na hindi sila na-condemn. Correct. Palalahanan mo. Halimbawa ngayon, may bakla dyan, may tumboy dyan. Maayos ang pag-preach mo. Uy, hindi po ganito ang gusto ng Panginoon sa atin. Di ba? Ginawa tayo ng Diyos na lalaki at saka ng babae. So, ayusin natin, tanggapin natin na tayo ay babae at saka ang lalaki. Hindi na, di ba mali? Diyos ko, Ginoo ko, Lord, patawara. Tulad ng paano pa makinig sa iyo kung ganun ang style, di ba? Kahit na mayroon silang reason, hindi na lang yan sila magre-reason out. So, there's no favoritism sa Panginoon. No? Walang favoritism. Makasalanan ka man o hindi ka makasalanan. Mamaya sabihin pa ng Panginoon, ikaw, kinukondina mo yung mga bakla, kinukondina mo yung mga tumboy. Sige nga, kumuha ka nga ng bato at batuhin mo yung bakla at saka tumboy kung malinis ka. Di, mahiya ka sa Panginoon. Pag ganun. No? So, condemn what they are doing but not their persona. Yan. Kasi, anak niya yan Kung si Eva nga at saka si Adan nagkaroon ng malaking kasalanan, ano ang nangyari? He let Adan, Eva go and pay their sins sa papamagitan ng naghirap. Ang issue kasi in the first place, kasalanan lang talaga ang temptation, hindi yan kasalanan. Pero pag kumagat ka sa tukso, doon ka na nagkakasala. Kaya nga, mag-pray ka na, tukso, layuan mo ako. O tukso, layuan mo ako. Palagi mong sasabihin yun. Meron namang bakla at saka tomboy na virgin. Diba? Wala naman. Ginoo ko, Lord. Meron namang mga bakla at saka mga tumboy na nakipagrelasyon sa kapwa nila lalaki. Halimbawa, ang bakla nakipagrelasyon sa kapwa nila lalaki. Then let them realize kung tama ba o mali ang kanilang ginagawa at the end of the day. Kung mapakatawanan lang manila na hanggang kamatayan ang relasyon nila, mas matibay pa sila sa tunay na mag-asawa na babae at saka lalaki, at saka wala silang inaapakang tao, how can we judge them that they are not belong to the kingdom of God? Diba? Minsan kasi sir, na mind conditioning yan sila ng mga bulaang pastor. Diba? For example, there is a particular person in your place. Lalaki siya. May kasintahan siya, nag-asawa sila. Tapos, namatay na lang yung isa. Hindi siya nagloko. Minahal niya yung kapwa niya lalaki.
naging matagumpay ang kanilang pagsasama. O, ano ang kasalanan ngayon dyan? Kung nagiging mabuti naman silang Kristiyano. Nagmahal siya, yun ang first love niya. Kaya ako natatakot. Alam mo, ako very ano ako diyan sa mga bagay na yan until I realized that sabi ko, if I'm going to condemn this, remember that being a gay and being a lesbian is a feeling. And no one can control feelings except the principal. Ako gani sir, feel ko, bayot man ko dati pero nabago man ko ni Lord. 'Di ba? O sabi ni Pastor Abraham. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Kasi ang mga babae may tendency kasi nga, 'di ba? May Oedipus complex na sinasabi natin sa psychology na minsan yung nanay nagsiselos kapag yung bata nagsiselos sa nanay, sa tatay kapag lumapit yung nanay, or yung nanay lumapit sa tatay, vice versa. Tsaka, minsan may papas boy, may mamas boy. Minsan, hindi mo alam, na-attract ka sa kapwa mo lalaki. Okay, ganon. Minsan talaga, ni-relationship mo na. Ang dami, si Boy Abunda, may karelasyon na lalaki. Paano mo makondem yan, na hindi makaakyat sa langit? Wala naman silang inaapakang tao. Diba? So, paano mo yan? We wanted to introduce God in the lives of our fellow human being, but the process is wrong. Pwede mo naman siyang kausapin ng dahan-dahan. Pero yung mga nag-ano diyan, yung mga may mga misyon, yun yung nagpapasama sa pagpapakilala sa tao ng Panginoon. Kaya yung iba nawawala na lang sa relihiyon nila bigla. Kaya yung iba nawawala na ng gana magsimba, whether you are born again or Catholic or Anglican, Baptist or Protestant, because very extreme ang teaching. No? Wala si Boy Abunda sa langit, kay kung malangit na siya, di mo na siya makilala, kay magbuhok na siya dito. Buang talaga si Venus. Oo nga, di ba? Alam mo, may tendency talaga. Halimbawa, ganun. Generalize kasi ng Abraham. Generalize kasi ng pastor. Ano ba yun, babae? Hindi pa naman yun pastor eh. Parang nag-ano pa lang siguro siya. Parang nag-OJT. Ganon. No? Parang practicum. How to evangelize people. So, if that is the way if that is the process, you want to present, to evangelize, at ipakilala ang Panginoon, at ipakilala sa tao ang kanilang kasalanan, upang hindi magalit ang Panginoon, ang tao magalit sa'yo. Darating ang araw, bugbugin ka. Hindi sila maniniwala because you ridicule them. Kasi emotion yan eh. Dahan-dahan po yan. Ang pagiging bakla at ang pagiging tomboy, that's just a matter of decision, and that is what we call this a process. Okay, dahan-dahan pong tinatanggap nila, minsan hindi pa nila matatanggap, kaya tagtatago pa sila, 'di ba? So minsan masasabi yung iba, ay bakla yan si Kwan kasi nga may pitik or ganito yung kamay niya, but at the end of the day wala naman palang relasyon na lalaki. 'Di ba? Mahinhin lang siya, may feminine side siya. Ganon din yung babae, may masculinity din. Minsan kasi sir, may misinterpretation din sa pagbabasa ng Bible. Kaya may tao religious people. Kaya may true religious people. Oo. Pero doon lang tayo, Abraham, sa punto na yung babae ba, yung grabe talaga yung, parang mag-wild na siya kasi. Halimbawa ngayon, may kaibigan ako, mag-amin siya sa akin, for example, bakla siya. Alangan ko siya, oy, wag kang lumapit sa akin, makasalanan ka. Ganon ba yon ang sasabihin ko? Oy, pag hindi ka magiging lalaki, ang mangyayari sa iyo, puntahan ka ng Panginoon at parusahan ka. Ikaw, babae ka, pag magtumboy-tumboy ka, ang mangyari sa iyo, kilatan ka, parusahan ka ng Panginoon. Yan ba ang sasabihin ko? So mali, tamang turo ba yon? Hindi.
So dapat sabihin mo, okay, so sure, sigurado ka na ba? O remember, mayroon akong verse ng Bible na ipapabasa sa iyo. And then i-reflect mo. Okay? Huwag ka lang magalit or huwag ka lang mag-ano kasi ito po ang gusto ng Panginoon sa atin. Pero alam ko, mahirap kasi emotion mo yan. Pero darating po ang panahon na dahan-dahan, ma-realize mo na ang ginawa ng tao, ng Panginoon ay lalaki at saka ng babae. Pero hindi ko sinasabing makasalanan ka. Pero unawain mo yung mga bagay na dapat mong maunawaan upang nang sa ganun maramdaman mong presensya ng Diyos. Hindi na, mga bayot, mga bakla, bumalik na kayo sa Panginoon dahil pag hindi darating ang Panginoon, pag parusahan kayo, makuratan ta. Pag may umamin kay Jesus na bakla siya, ihag siya ni Jesus, kagbuligan na huwag mahulog sa tukso at kasalanan. Correct. At saka si Jesus kasi, may mga taong ipapadala. Magpapadala po yan siya ng instrument. Hindi po Panginoon mismo. That is why may two religious person talaga na magulat ka lang, pagkakausapin mo, magaan yung loob mo at you are easily, parang madali ka lang makakapag-open up pagdating sa espiritualidad, no? Mga doubts mo, madali na lang makuha. Not only God Himself ang pupunta, kundi maybe magpapadala siya ng ng circumstances in order for us to realize, magpapadala siya ng symbol or ng tawag nito, ng maybe mangungusap ang Panginoon sa pamamagitan ng ating dreams or sa ating heart or sa pamamagitan ng ating kaibigan. Diba? Pag may umamin kay Jesus na bakla siya, ihag siya ni Jesus. Halimbawa, magsabi pa ngayon yan yung tao. Bakla ako. So what's wrong with that? Hindi naman niya hinalay, wala naman siyang immoralidad na ginawa. Ang problema kasi sa iba, pag sinabing bakla at saka tumboy, makasalanan na kaagad. Ang straight na lalaki at saka straight na babae ay talagang maliligtas. Ganun ang kanilang Pero yun yung kinakomentaryuhan ko lang. Kung gusto ta siya masistorya sir, ang Bible sa bahay ginayabukan lang. Basa din pag may time. At saka, pag nakabasa ng Bible, huwag maghusga ng kapwa. Correct? Paano binitbit nila Abraham ang Bible? Tapos ganun ang style nila ng pag-preach. Kaya nga minsan, yung mga preacher na pag-anuhan na lang nabaliw, dahil sa parang sinapian na tuloy, imbis na parang Holy Spirit ang nagsapi, hindi na. Nagkirig-kirig pa para lang talaga na na may Holy Spirit. Alam mo, Abraham, sa totoo lang ito, ang nangyari, gingbash pa siya ng mga tao. Gingbash pa siya. Marami na po ang nag-content. See? Ay, naku. Kaya kasi mahilig magbantay. Wala mang problema dyan na ipakilala mo ang Panginoon, pero yung manghusga ka talaga sa kapwa mo, ganun. Hindi. 'Di ba? So yan yung yun yung mga pag-usapan. Kaya nakakatakot kapag basa ka ng Bible na hindi mo man lang naiintindihan. Ang pagbabasa ng Bible kasi kailangan ramdamin mo yon. Okay? Kung hindi ka man nagbabasa ng Bible, dapat tama din na mga word of God ang marinig mo sa mga preacher. Pero yung sa babae talaga, Diyos ko, grabe talaga, galit na galit. Parang maglunok siya ng ng megaphone. Paano na lang kaya yung mga tomboy at saka mga bakla niya na mga kapamilya? Di ba? Yung mga nagsasabi na, yung kasalanan yan. Hindi maliligtas. Di ba? Na yon? Di ba? Kwa na yon? Yung kung baga expression na malakat na ko, sir. Amo to lang ha. Signing off na ko. Bago lang kabugtaw. Ingat. Hello, bye-bye. Thank you, Hito. Ayan. Yan si Abraham. Pastor po yan. Magaling po talaga yan siya magpaliwanag.
Promise. Oh, magaling yan siya magpaliwanag. Sweetie, hi Sir Glenn, Bosio Smith. So nabash patuloy yung kasi mayroong mga mayroong mga kababayan tayo na yung iba nasa jeep, yung iba nasa bus, yung iba nasa sa palengke, nasa kalye, tapos pupunta ng bahay-bahay to perform their duties and responsibilities sa kanilang mga respective churches, no? So yun yung nila, yun ang kanilang mga siguro practicum, siguro yun ang kanilang yun ang kanilang way of letting people know Jesus Christ, know that there are sins, know that what they are doing is not pleasing to the eye of God. Pero sigurado ako maraming mga bakla, maraming mga tumboy ang nagagalit. Oh, masisisi mo ba yung mga bakla at saka mga tumboy pag nagagalit? Hindi. Kasi you provoke their emotions. 'Di ba? You provoke their emotions by just simply judging them that imagine magbabalik lang ang Panginoon, babalik lang ang Panginoon para parusahan ang mga bakla at saka mga tumboy. So hindi po mali ang pagiging bakla at saka ang tumboy, ang mali po kung immoral ang kanilang ginagawa. Na ngayon kung nagmamahalan man yan sila, babae sa babae, lalaki sa babae, dahil po sa babae lang at saka lalaki ang model natin, husband and wife, okay? Ang pinag-isa ng Panginoon ay hindi pwedeng paghiwalayin ng mga tao, kaya meron tayong sacrament of matrimony. So kung may lalaki pala at saka lalaki nagkaroon ng relationship, so yan ba ay isang paraan kaagad-agad na masabi natin na sa impyerno sila? Hindi sila kalulugdan ng Panginoon? Kung may babae na nagkaroon ng relationship, so ibig sabihin is just our ways and our basis sa para sabihin na hindi po sila makaligtas. So kailangan din tayo na mag-reflect. Okay? So Sweetie Bosio Smith, ayun. So ano man sa palagay ninyo, nakita nyo na ba yung viral video na yon? Ang mahalaga, no? Hindi tayo manghamak ng kapwa. No? Hayaan nyo lang sila sa kanilang emotion. Hayaan nyo lang sila kung ano ang kanilang nararamdaman dahil hindi kayo Diyos, hindi tayo Diyos. Correct? Oh. Hindi tayo Diyos. Oh, wala tayong hindi po ikaw ang sinabihan ng Panginoon, oh, na mag-judge. Okay? Pero sorry lang talaga. Alam ko may mga mag-react diyan talaga na bawal talaga. Dapat lalaki ka, babae ka lang. Tingnan mo kung sabi ng iba, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kung lahat tayo ay nagkakasala, pinatay na tayo ng Panginoon para makabayad tayo. That is philosophical rebuttal, no? Pero tandaan natin that we have two life. Ito yung katawan natin, pag mapatay tayo, aalis. Sir, may scientific basis ba yung kaluluwa natin mag-alis? Sa philosophy or psychology subject, andyan si Thomas Aquinas. Naghiwalay ang kaluluwa sa katawan ng tao kapag namamatay. Diba? And then, yung spirit, yung hindi natin nahahawakan. Nangyari po yan nung panahon na nagulat si Tomas na kung saan ay pinapasok ng Panginoon ang kanyang 3 daliri sa butas. Nung panahon ng reincarnation. So kung pagdating sa psychology, yung pinag-aaralan yung theory about soul and spirit. The spirit is the life of our soul. Ang soul ay yan ang naging dahilan kung bakit tayo nabubuhay, humihinga. Pag namatay tayo, ayun, maghihiwalay ang kaluluwa sa ating katawan. At yung kaluluwa natin ay pag wala yung spirit, mamamatay din yun. Kasi iba yung soul sa espiritu. Okay? Iba yung soul at iba din yung spirit.
So hindi ko lang ma-remember kung anong theory 'yon. Basta kay Thomas Aquinas. Joey Sulaiman, hello, shout out. Nakakatuwa lang kasi yung babae kasi halos mag-wild para lang talaga very siya, very energetic at saka very really determined, no? And very assured, no? Kaya nga nagtatanong anong nangyari sa kanya nito. So malamang kukondinahin siya ng LGBT community Q, no? Siyempre magre-react din yung mga bakla, magka-react din yung Actually nga bawal nga tawaging bakla pag kasi sa may mayroong batas na diyan. Okay. So yun lang guys. Good afternoon. Shout out. So nag-live lang ko just to explain yung video naging post ko. Yan. Yung video nga na post ko about doon sa pastura ba yun? Di ko alam kung pastura ba yun. Basta nag-OJT lang siguro yun. Nag-OJT pa yun siguro. Okay? Hindi ko maisa-isa yung mga nag-comment. Sino pa ba dito? Ayan, si Hito nag-comment. Ayan. Carl Alejo. Ayan. Hello, Carl Alejo. Shout out. Eva Lenda Fiel. Siam Onyaros, nanonood po sa atin from Zamboanga City. Sweetie Boshu Smith. Hello. Shout out. So yan lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana wag naman masyadong manghusga, no, sa mga member ng LGBT community Q. Kasi tayo mismo di natin alam kung saan tayo pupunta. Maaaring makasalanan tayo sa mata ng tao. So, pero maaaring pagdating ng panahon na mawawala na tayo ng hininga, ang mangyayari po doon ay Panginoon lang makapagsabi. Kaya, yung pagkatao ng tao, bakla man yan o tumboy, let's accept as part of our society. Ha? Tsaka kung nag-preach kayo ng Word of God, hindi dapat ganun ang style na parang mag-wild, parang no? Hindi po maganda. Promise. Okay? So, bye-bye. Have a nice day and God bless. And thank you so much for watching. Until next time. Bye.